Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo, kung minsan po pinagpapasalamat ko ang pandemyang ito. Dahil ngayon po, nakamask po lahat, hindi po ba? No. Kasi kung minsan may mga pastor na masarap na pakinggan, maganda patignan. Ngayon, patas na kaming lahat. Panatilihin niyo pong nakabukas ang inyong Biblia sa Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Tayo po ay manalangin. Panginoon, mangusap ka nga sa amin sa pamamagitan ng iyong dakilang salita, ng iyong banal na salita. At nawa, O Diyos, ay maunawaan namin ang tunay na sinasabi nito, ang tunay na ibig sabihin nito, at ang implikasyon nito sa aming pamumuhay. Nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng kalakasan upang sundin ang iyong ipinapangaral sa amin sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen. Ang title po ng mensahe natin ngayong hapon ay The Humiliation and Exaltation of Christ. Baka nagtatako po kayo kung bakit English po. Kasi ako din po nag-preach kaninang umaga. So, yung English na outline po, hindi ko na po naisalin sa Tagalog. Pero sa Tagalog po, ang titulo ng ating mensahe ay ang pagpapakumbaba at pagpaparangal kay Kristo Jesus. Ito pong ating teksto na ating binasa, babasahin ko po muli. Sapagkat hindi niyo po na itatanong, ito po ay isang himno. Isa siyang himno. Yun ang pagtingin ng iba, ng mga teologo, mga eksperto na nag-aral ng mga manuscript ng New Testament. Ito daw ay nasa form ng isang hymn. In fact, ang tawag dito ng ibang mananampalataya is the Christ hymn, lalo na yung verses 6 to 11. Kung kayo po, sakali, ay gumagamit pa ng New International Version or NIV, makikita niyo po doon na itong section na ito ay nakaporma na parang tula. No? At ang sabi pa nga ng iba, ito raw ay parang nakahulma o nakatapat sa mga himno ng mga Hudyo sa mga aklat ng propeta, lalo na sa Isaiah. So merong section sa Isaiah 45, verse 20 to 23, na sabi nila katapat nitong himno na ito. Meron ding section sa Isaiah 53, parang verses 13 hanggang sa end ng chapter na yon, na nakatapat din sa himnong ito. Kaya siya siguro nilagay sa himno o sa form of poetry ay upang maalala siya ng mas madali. Kaya babasahin ko po muli. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So meron pong inuutos sa atin ang Apostol Pablo. Sabi niya, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born
in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ito ay isa sa pinakadakilang sa mga talata sa ating Biblia. Ito ay naglalarawan ng isang ganap na litrato ng pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. Ito rin ang theological account ng Pasko. Ito ang nagpapaliwanag dun sa sinulat ni Juan sa John chapter 1 verse 14. Ang sabi niya roon, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Ang sinasabi ni Juan doon, yung Word, yung eternal Word, ang Diyos mismo na walang hanggan, ay nagkatawang tao at nanirahan sa ating kalagitnaan. Isang kahindik-hindik na kaisipan. Paano kaya na ang gumawa ng buong kalangitan ay isiniksik ang kanyang sarili sa loob ng isang maliit na planeta na kanyang nilikha? At nanirahan sa kalagitnaan ng mga taong marupok na hindi karapat-dapat mamuhay sa harapan niya. Itong Philippians chapter 2 verses 5 to 11 ang nagpapaliwanag nung dahilan kung ano ang nangyari nung unang Kapaskuhan. Kung maghahanap kayo ng isang Christmas passage, ito po ang tunay na Christmas story. Kaya lang po, pag Pasko, madalas ang naalala natin o napapansin natin ay yung kagalakan, yung kapayapaan na inaawit, pinapangaral, ipinoproklama ng lahat ng ibang mga tao, at lalo na sa ating mga kilos, hindi ho ba? Dahil pag Pasko, kailangan may aginaldo. Kailangan merong pamasko. Kailangan merong party. Ang hirap pong mag-party ngayon, di ba? Kasi magpapadeliver ka pa ng pagkain. O kaya kung magkikita kayo, kailangan mga 2 weeks bago kayo magkita, walang lalabas, lahat bakunado, lahat walang sakit. Bago kayo magkita-kita. No? So, at sa tuwing nagkikita-kita, ang isang grupo ng tao ngayon ay palaging may pangamba. Baka merong isa dito sa kamag-anak ko ang may COVID. No? So, ang hirap mag-party. Kaya ang ginagawa ng iba, nagpapadalahan na lang sila ng pagkain. No? So, o kaya, o-order na lang sila ng pagkain. Ilalagay muna sa ultraviolet box para ma-disinfect. O kaya iinitin sa oven bago nila kainin. Ang hirap pong mag-party ngayon. Pero nagpa-party pa ho pag Pasko. Hindi natin maalis, naturalesa natin ang mag-party pag Pasko. Kasi ang Pasko masaya. Dapat masaya. Dapat may kagalakan. Pero mga kapatid, ang dahilan ng Pasko, ang ating Panginoong Hesus, nung unang Kapaskuhan,
meron po siyang ginawa na hindi ka nais-nais sa kanya. Siya po ay bumaba, nagpakumbaba, upang pumasok sa ating kalagitnaan, sa ating kamunduhan, upang kanyang gawin ang isang misyon na pinagawa sa kanya ng Ama, na iligtas ang mga makasalanang tao. So yung unang Christmas, hindi po Mary sa ating Panginoon. Hindi po masyadong maraming sermon ang sinisermon dito sa passage na ito. Dahil po siguro sa ganun dahilan. Kasi po yung passage natin, parang malungkot. Di ba? He emptied himself. He humbled himself. He became obedient to the point of death, even death on a cross. Parang ayaw natin yun pag Pasko. Pag Pasko, kailangan Psalm 98, joy to the world, make a joyful noise. Pero mga kapatid, ito ang tunay na Christmas story. At nung binigay ito ni Apostol Pablo, ang konteksto po ng passage, ay importante na maunawaan natin. Sapagkat ang Kapaskuhan po, ang isang tema ng Kapaskuhan ay kapayapaan. Pero madalas, walang kapayapaan pag Pasko. Meron pa rin mga gera, meron pa rin nag-aaway, meron pa rin hindi nagkakaintindihan, meron pa rin hindi nag-uusap ng mga kamag-anakan. Kaya natin ipinagdidiwang ang Pasko dahil sa isang tema na ito ng kapayapaan. Kasi ang gusto natin sana, na tayo ay magkaisa, na merong unity. Ganon din ang gusto ni Apostol Pablo nung sinulat niya itong sulat na ito. Balikan niyo yung tingnan niyo yung Philippians chapter 2. No? Magumpisa kayo dun sa chapter 1 verse 27. Meron siyang sinabi doon. Sabi niya, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent po kasi si Paul dahil siya ay nasa kulungan nung sinulat itong Philippians. Alam na natin yung sitwasyon na yun dahil pinag-aaralan po natin ngayon, di ba, ang Ephesians. Nung sinulat niya ang Ephesians, sinulat din niya ang Philippians. Siya ay nasa kulungan. Kaya sabi niya, so whether I come and see you or am absent. Tignan niyo ang konteksto. I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Yun po ang kanyang objective sa pagsulat niya nitong sulat na to. Marahil, nadinig niya o nai-report sa kanya na mga miyembro ng Philippian Church, merong iba na hindi nagkakaisa, na nagtatalo, na hindi side by side striving for the faith of the gospel. Siya'y nabahala at kanyang pinansin. Kaya sabi niya sa chapter 2, sa umpisa ng chapter 2, verse 1, so, pag nakakita tayo ng word na so, meron pong pinaghuhugutan yon. So, sa Tagalog, ang haba, datapwat, no? If there is any encouragement in Christ, and any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy. Ang daming any, So, ang sinasabi niya, because, so, therefore, dahil, meron tayong encouragement, love, participation in the Spirit,
affection, and sympathy. Dahil meron tayo niyan, tayo mananampalataya eh. No? Meron siyang binigay na utos. Complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord, and of one mind. Naalala niyo yung verse 27 in chapter 1? Gusto niya that you are standing firm in one spirit with one mind. Verse 2 in chapter 2, inulit niya ulit. Dahil meron tayong isang kaugnayan sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay may love, merong comfort from love, may participation in the Spirit, may affection, may sympathy. Sabi niya, we can be of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Ang objective niya talaga, mga kapatid, ay yung season na yon ng buhay ng mga taga-Pilipos ay magkaisa sila. Meron pa siyang tagubilin. Verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Yung salitang count, pareho ng salitang mind. Sa makatwid, ang sinasabi niya, think of others more significantly than yourself. Yun ang definition ng humility. Sa ating Kapaskuhan ngayon, kung minsan, yun ang kailangan natin. Baka merong sitwasyon sa inyong pamilya, na meron kayong hindi pinagkakaunawaan, o meron di kaya yung nagtatampuhan, hindi niyo inimbita sa party, at nagpapasalamat, ay salamat hindi siya bakunado. Hindi kami ngayon obligado na imbitahin siya. Kasi nakakainis siya. No? So merong alitan. Ang sabi ni Pablo, do nothing from selfish ambition or conceit. Tapos sa verse 4, pinaliwanag pa nga niya yun eh. Ano ibig sabihin nung count others more significant than yourselves? Inulit niya sa verse 4, iba lang ang pagkakasabi niya. Sabi niya, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Okay, binaba niya ng konti. Sabi niya kasi sa verse 3, count others more significant than yourself. Mas mataas sila kaysa sa inyo. Kung hindi nyo kaya yan, ito, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Isama nyo naman ang interest ng iba. Isipin nyo naman ang kapakanan ng iba. Isipin nyo naman ang feelings ng iba. Ang sagot, paano ba gagawin yon, Pablo? Kaya sabi niya sa verse 5, this is how you do it. Ganito ang pagpapakumbaba. No? Ito ang ehemplo na kailangan yung sundin. Okay, verse 5. Tignan nyo, verse 5. Baka niloloko ko kayo, no? Baka kung ano-ano na binabasa ko. Verse 5. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Naalala nyo, sa verse 27, with one mind, sabi ni Paul. Sa verse 2, with one mind, sabi niya. Sa verse 3, count, think in your mind of others more than yourself. So nagmumula pala sa pag-iisip. Sa verse 5, have this mind. Yung sinasabi kong mind na yun, na nag-iisip ng kapakanan ng iba. Yung one mind na yun.
Kaya niyo yan. Bakit? Have this mind among yourselves, sabi niya, which is yours. Nasa inyo na pala. Which is yours in Christ Jesus. So kung kayo'y mananampalataya, o sinasabi ninyo na kayo'y mananampalataya, kaya ninyo na magkaroon ng isang mapagpakumbabang pag-iisip. At yun ang kanyang tagubilin. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon nung unang Kapaskuhan. Pagkatapos niyang sabihin yon, kinuwento niya kung ano ang binaybay ng Diyos nung unang Kapaskuhan upang siya ay makatupad sa kanyang misyon na iligtas ang makasalanang sanlibutan. Ipinakita niya rito ang isang pagbiyahe ng Diyos magmula sa kaluwalhatian ng kalangitan hanggang sa karumal-dumal na sitwasyon ng sanlibutan upang ang lahat sa atin ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas. Tingnan natin isa-isa yung bawat step na ginawa niya. Saan siya nagumpisa? Number 1, He is truly God. Siya ay tunay na Diyos. Tingnan niyo yung verse 6. Who, though He was in the form of God, pansin niyo may comma, no? Who, comma, though He was in the form of God, comma, did not count equality with God a thing to be grasped. Pwede niyong baliktarin. Who did not count equality with God a thing to be grasped, though He was in the form of God. Bakit kaya inuna ni Pablo yung though He was in the form of God? Kasi gusto niya ipakita kung saan nagmumula ang ating Panginoon. Gusto niyong magpakumbaba? Ang kailangan sa pagpakumbaba, as suggested by the word, pagpapakumbaba, yung bumaba ka. So ang assumption, galing ka sa mataas. Isinusuko mo yung mataas mong posisyon upang bumaba. Yun ang kaisipan dito. So inuna ni Pablo yung though He was in the form of God, doon siya nagmula. Hindi siya parang Diyos. Hindi siya mabuting tao na naging Diyos. Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po ang lumalang ng langit at lupa. Siya po ang Panginoon at ang hari ng buong kalangitan. Siya po ay Diyos na tunay. Ang sabi dito, though He was in the form, yung pong sa Ingles, sa ating version, no, translate na though He was, isang salita lang po yun sa Griego. Yung salita pong yun, ang ibig sabihin, who being. No? Yun ang magandang translation. Actually, kung may NIV kayo, mas maganda yung translation doon. Who being in very nature God. Ganun po ang translation sa NIV. No? Actually, mas tama po yun. Kaysa dito po sa ESV. Ang ibig sabihin po nun, He was in the very form of God. Yung salita po for form is morphe. Doon po nagmumula yung salitang metamorphosis, yung babaguhin mo yung iyong kalooban. No? So ang ibig sabihin ng morphe ay ikaw ay Diyos mula sa loob hanggang sa panlabas.
So, ang sinasabi dito, He is God. Na ang pagiging Diyos ay hindi ay isang bagay na natural sa Kanya. Yun ang Kanyang essence. Merong ibang word sa Griego na ang translation din ay form or likeness na mamaya makikita natin sa verse 7. Pero dito sa verse 6, yung form na ginamit ay morphe. Yung pong likeness sa verse 7 ay schema. Magkaiba po, no? Although sa ibang English translation, parehong form ang translation ng word. Pero yung isa, morphe, is ang kanyang essential nature ay siya ay Diyos. Yung isa, schema, ang kanyang pansamantalang kalikasan ay tao. No? Ganun po ang difference nun. Pero merong isang interesting twist maya-maya. No? Pero siya po ay Diyos. Nakita naman natin yan sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinabi din niya ni Pablo sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Verse 16, for by Him all things were created in heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things, sabi ni Pablo, were created through Him and for Him. Tapos nagpatuloy siya, and He is before all things. And in Him all things hold together. Tapos sabi sa verse 19 ni Pablo, Colossians 1, for in Him all the fullness of God was pleased to dwell. So, wala pong kaduda-duda. He is equal with God. Sila po ay pareho ng karakter, ng kalikasan, ng kalakasan, ng puso, ng kalooban, ng kaisipan. Pareho po silang Diyos. Siya po ay Diyos. Tas sabi dito, He did not count equality with God a thing to be grasped. Kaya alam nyo na yung first part ng verse 6 ay tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos. Kasi yung second part, He did not count equality with God a thing to be grasped. So nung sinabi ni Pablo, though He was in the form of God, ang ibig niya pong sabihin, He was equal with God. Kasi yung pong sunod niya sinabi, He did not count yung equality niya with God as a thing to be grasp. Yung pong salita na grasp ay yung to snatch something that is not yours. Hindi niya po kailangan gawin yon sapagkat siya po ay Diyos. Hindi niya kailangan magpanggap na siya ay Diyos sapagkat siya ay tunay na Diyos. So doon siya nagumpisa. Pangalawa, He became fully man. Siya ay naging isang tunay na tao. Verse 7. Siguro nangangamba kayo, no? Kasi nasa verse 7 pa lang si Pastor BJ. Hanggang verse 11 ito, no? Baka abutin tayo ng bagong taon, no? Hindi, bibilisan po natin ng konti mamaya. Ang kadakilaan ng kanyang ginawa ng unang Kapaskuhan ay makikita dito sa mga tekstong ito. Ang sabi sa verse 7, but emptied Himself by taking the form of a servant. Yung salita po na form doon ay morphe. Being born in the likeness of men,
yung pong salita na likeness ay schema. No? Papaliwanag ko po. He emptied himself. Sa Tagalog po, yung ekenosen ay pagwawalang laman. Pagbuhos ng laman ng isang sisidlan. No? Pagwawalang laman, halimbawa, ng isang kasirola. Sabihin na natin, nagluto kayo ng putsero, no? Para sa Noche Buena. Pag isinalin niyo po sa isang malaking lalagyan, ay sinasawalang laman ninyo yung kaldero. He emptied himself. Ganun po ang picture sa utak niyo, no? Tas sabi niya, so ang tanong ng iba, what did he empty himself of? Siya ba'y hindi na Diyos? Yun ang sinasabi ng iba, ng mga bulaang propeta. Nawala ba ang kanyang pagka-Diyos? Hindi po. Sapagkat kung siya ay Diyos sa kanyang naturalesa, hindi po niya maaaring walain ang kanyang pagiging Diyos. Because He is in being very nature God, hindi niya pwedeng bitawan yung pagiging Diyos. Hindi niya pwedeng i-empty yung sarili niya ng pagiging Diyos. Sapagkat Diyos po siya. Pumikit siya o dumilat, Diyos po siya. No? Parang ako po. Pumikit o dumilat, mataba po ako. No? Kahit na bumili ako ng salamin, na parang payat ako sa aking paningin. Katulad nung salamin dito sa backstage ng GCF. Paborito ko po yung salamin dyan dahil sa salamin na yan, mukha po akong payat. Pero wala po akong niloloko kundi ang sarili ko. Sapagkat pumikit, dumilat, ako po'y mataba, sapagkat yun ang aking kalikasan. Siya po ay Diyos. Hindi po nawawala ang kanyang pagka-Diyos. So ano nawala? Yung karapatan niya na maranasan lamang ay puro kalwalhatian. Nawala po yun. Isinantabi niya po. Yung karapatan niya na manirahan sa kalwalhatian lamang. Sinantabi niya po yun. Yung kanyang karapatan na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kahit na anong oras na ibig niya, sa kahit na anong kaparaanan na gustuhin niya, na walang limitasyon. Isinantabi niya po yun. Alam po natin yun. Sapagkat nung nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, "My Father, if it be possible, let this cup pass from me." Matthew 26:39. "Nevertheless, not as I will, but as you will." Ang Diyos po, ang kanyang will, ay kanyang will. Walang nakakabali, walang nakakapabago, pero isinantabi niya po yun upang ang will ng Ama ang masunod at hindi yung kanya. Sa Hebrews 5:8, sabi ng may akda ng Hebreo, although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Siya'y sumunod. Ang Diyos po hindi sumusunod. Ang Diyos sinusunod. Pero isinantabi niya yung kanyang karapatan na nasa kanya na mag-utos at nagpailalim siya sa kalooban ng Ama. Ginawa niya yon para sa atin. He was born in the likeness of men. Pumasok siya sa boundaries ng oras. Siya na naglikha ng oras ay nagpaalipin sa oras. No?
siya ay lumaki, tumanda. Yun ang isang ebidensya ng isang tao na nasa loob ng kapangyarihan ng panahon. Siya ang gumawa ng panahon. Ngunit nagpa-alipin siya sa panahon. Hinayaan niya ang sarili niya na maranasan ang lahat ng ating nararanasan. Ang sakit, ang sakit, ang kalungkutan, ang kaligayahan, kahit ang tukso, kanya hinarap. At, of course, kamatayan. Sabi sa Hebrews 4:15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Yun po ang diferensya. Yun lang po ang katangian ng isang tao na hindi niya tinanggap. Yung pagiging makasalanan. Sapagkat siya nga ay natural sa kanyang kalikasan na Diyos, datapwat siya ay Diyos at hindi siya maaaring gumawa ng kasamaan. Naunawaan niyo ba? Nakikita niyo ba yung biyahe niya? Magmula sa kataas-taasan ng kalangitan, siya ay naging taong tunay. Pangatlo, hindi lang taong tunay, naging alipin na aba. He became a lowly slave. Verse 8, "And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross." Inuutusan tayo ni Pablo dito na have this mind in you. Maging magpakumbaba kayo. Yan ang utos niya. Para magkaroon ng pagkakaisa sa inyong pamilya, sa inyong church, sa inyong bayan. So ang utos niya sa atin, magpakumbaba kayo. Binigyan niya tayo ng ehemplo, si Jesus. Pinakita ni Jesus ito sa John 13, di ba? Sa umpisa ng upper room, ng Last Supper, anong ginawa niya? Bago mag-umpisa ang Last Supper, siya ay lumuhod, inalis ang kanyang pananamit, yung outer garment niya, kumuha ng isang palanggana, nagsalin ng tubig, kumuha ng isang tuwalya, binalot sa katawan niya, tapos kanyang hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Tapos sabi niya sa kanila, sundin niyo itong example na ito. So inuulit lang ni Pedro dito, sundin ninyo ang example ng Panginoon. Pero sa pag-uutos niya na tayo ay magpakumbaba, meron na ba sa atin ang nagpakumbaba to the extent na tayo ay namatay? Obviously, wala pa, no? Dahil nandito pa kayong lahat eh. Buhay pa kayo eh. No? So wala pang namamatay sa inyo dahil sa inyong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang ating Panginoon ay hindi nagatubili na ibigay ang kanyang sariling buhay sa kanyang pagsunod sa Ama. Hindi lang death, sabi niya, but death on a cross. Sabi sa John 14:31, nagpakumbaba si Jesus sa kautusan ng kanyang Ama. "But I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father." Sapagkat ang pagsunod, ang pagiging obedient, ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Palagi tayo nagsasabi, kaya tayo umaawit sa Pasko, kaya tayo nagagalak sa Pasko, sapagkat mahal natin ang Diyos. Pues, sumunod kayo sa Diyos. Katulad ng pagsunod ng ating Panginoon. Ibinaba niya ang kanyang sarili, pinayagan niya na ang mga tao ay questionin siya, hamunin siya,
i-accuse siya, duraan siya, hamakin siya, bugbugin siya, at sa huli, patayin siya. Siya na palaging nakakabit sa Diyos Ama, magmula pa sa walang hanggan, sa krus ng Kalbaryo ay humiyaw, my God, why have you forsaken me? Alam niyo kung bakit? Sabagat bit-bit niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan niyo, kasalanan ko. Bit-bit niya sa krus. Binit-bit niya doon para siya ang tumanggap ng kaparusahan na dapat sana'y atin. At sa panahon na iyon, siya ay naging kasalanan sa mata ng kanyang Ama na banal, datapwat siya ay tinalikuran ng kanyang Ama. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Ganun po ang kanyang ginawa nung unang Kapaskuhan. Ang sinasabi ni Pablo, gayahin niyo siya. Ganyan din dapat ang inyong kaisipan. Pero sa huli, siya ay tunay na Diyos, naging tunay na tao, naging abang lingkod. Hindi lingkod, servant yun eh, alipin. Sapagkat yung word na yun sa verse 7, taking the form of a servant, yung servant doon ay duloy. Tinanslate lang po sa English na servant, kasi mahirap kong pakinggan yung slave. Pero siya po ay naging slave para sa atin. Slave nino, slave ng Ama, na sundin niya ang lahat ng kagustuhan at kalooban ng Ama upang tayo na makasalanan ay maligtas. Yan po ang kwento ng Pasko. Dahil sa kanyang magpakumbabang pagsunod at pagsumite sa kalooban ng kanyang Ama, ang sabi sa verses 9 to 11, He was exalted, a glorious Lord. Siya ay nabulol na ako. Pinarangalan na isang malwalhating Panginoon. Nanggaling siya sa mataas, naging tao, naging alipin, para tayo ay kanyang maiangat. Sabi sa 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, He was fully God. Yet for your sake, He became poor, so that you by His poverty might become rich. Hindi rich na mayaman sa mga bagay ng mundo, kundi rich sa biyaya at grasya ng Diyos. Yun po ang kanyang ginawa. At dahil siya naging masunurin, dahil binigay niya ang dakilang aginaldo na ito sa atin, He was exalted, a glorious Lord. Verse 9, sabi ko sa inyo, bibilis eh. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that in the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. To what end?
Para saan? To the glory of God the Father. Dahil sa kanyang mapagpakumbabang pagsunod, dahil sa kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Ama, siya ay itinanghal sa pinakamataas na posisyon. Sabi ni Pablo sa una niyang sermon sa Acts chapter 2, sa verse 32, this Jesus, God raised up, and of that we all are witnesses, sabi ni Pedro. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. Sabi niya sa Acts chapter 5, nung sila ay niliti sa harap ng Sanhedrin at pinabugbog sila ng mga alagad ni Kristo. Ang sabi niya, the God of our fathers, chapter 5 ng Acts verse 30, the God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Siya po ay in-exalt. Sabi ni Pablo sa Ephesians 1, hanggang saan ba siya in-exalt? Sabi niya sa verse 20, Ephesians 1, when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Nandun ang ating Panginoon. Doon siya in-exalt. Pero hindi natapos doon si Pablo. Verse 21, chapter 1 ng Ephesians. Sabi niya, far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the age to come. So, hindi lang siya in-exalt. Sabi sa verse 9, God has highly exalted Him and bestowed Him a name. What's the name? Sabi sa Acts 4:12, there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. It's the name. What's the name? Makikita natin yung name sa verse 11. Tignan nyo sa verse 11. And every tongue confess, speak, proclaim, declare, accept, and every tongue confess that Jesus Christ, that's not the name, is Lord. That's the name. He is Lord. That's His name. He is Lord to the glory of God the Father. Binigyan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan. He is the King of kings and the Lord of lords. Sa Isaiah 45, verse 22 and 23, ganito ang ating mababasa. Turn to me and be saved, all the ends of the earth. Kasi yung Isaiah 45 po ay isang prophetic scripture tungkol sa Messiah. Ito yung servant of the Lord. Ito yung mga servant hymns ni Isaiah. For I am God and there is no other. So ang Diyos ang nagsasalita dito. By myself I have sworn, from my mouth has gone out in righteousness a word that shall not return. To me every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance. Yung pong nasa Isaiah ay naging totoo nung unang Pasko. Kaya sa Revelations 19, pag sa kanyang pagbabalik, napakaganda po ng description dito ni John. Then I saw heaven opened, and behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems,
and he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. Alam niyo mga kapatid, tayo yun sa kanyang pagbabalik. Well, yun ang aking opinion. No? Sabi sa verse 15, from his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with a rod of iron. Kinote niya yun sa Psalm 2. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. So nakita niyo ba yung math? Dito siya galing. Sa kataas-taasan, siya ay tunay na Diyos. Naging totoong tao. Naging abang lingkod sa ngalipin. Sumunod sa kalooban ng Diyos. At siya ay itinaas, pinarangalan, sa mas mataas pang kaluwalhatian dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Kaya ang mensahe sa atin mga kapatid ay ito. Ito ang hamon. Sa Kapaskuhan na ito, baka meron kayong kaibigan, kamag-anak, kabarangay, kasambahay, kapatid, pinsan, tiyuhin, na matagal nyo nang hindi kinakausap dahil wala kayong pagkakaisa. Sino ang dapat magpakumbaba ayon sa ating teksto? Dapat mauna siya. Kasi siya yung nagkasala sa akin eh. Pero ayon naman dun sa taong yon, ikaw ang nagkasala sa kanya. Walang katapusan. Di ba? Pero ako ang tatay eh. So, yung anak kong nagkamali, siya ang magpakumbaba sa akin kasi tatay ako, mas mataas ako sa kanya. May mas tataas ba sa inyo sa Panginoong Jesus? Di ba alam niyo kung saan siya nanggaling? Kataas-taas ang langit. Wala nang mas tataas pa ron. Huwag yung gamiting excuse na mataas ako mas matanda ako mas mayaman ako mas makapangyarihan ako mas marunong ako mas may posisyon ako Hindi ako dapat ang magpakumbaba. Kung kayo po ay niligtas ni Jesus, ang utos sa atin, magmula sa ating mataas, yung mataas sa atin, napakababa sa Kanya. Ang pinakamataas sa atin ay yung niligtas sa kasalanan. Yung po ang pinakamataas nating attainment. A sinner saved by grace. Yan lang po ang accomplishment natin. Diyan po tayo nagmumula. Ang Kanyang utos, ibaba mo lang ng konti, kapatid. Kung kayo po ay may mga kamag-anak, kasama sa bahay, kapatid, pinsan, tiyuhin, tiyahin, na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, napakagandang balita po nito, hindi ba? Na ang Diyos ng kalangitan ay nagpakumbaba para sila ay iligtas. Nako, pastor, mahirap yung pinagagawa mo. Kasi, hindi maganda ang testimonyo ko eh. Meron akong mga nagawa na medyo nakakahiya. So, kailangan mo magpakumbaba para mo masharean yung kamag-anak mo na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kung siya na nagmula sa langit ay kinaya na magpakumbaba at siya ay nasa inyo,
Have this mind in you, which is yours in Christ Jesus. Nasa inyo. Kung kaya niya yon, kaya niyo rin. At ano ang objective? Ano ang objective? Verse 11. To the glory of God the Father. Gusto ba ninyong luwalhatiin ng Diyos ngayong Kapaskuhan na ito? Gusto niyo yun, kaya kayo nandito. Nakikiawit kayo, di ba? Hark the herald angels sing, Gloria in excelsis Deo. Gusto natin na bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pues, ito po yun. Pwede niyo pong bigyan ng luwalhatian sa Diyos kung kayo ay magpapakumbaba lang upang sa mata ng inyong mga kaibigan, magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng pagkakaisa, o di kaya ay magkaroon kayo ng kapangyarihan at ng pagkakataon na ibahagi sa Kanya ang tunay na kwento ng Pasko. Na ang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, luwalhati ang Kanyang tinitirhan, ay bumaba upang mamatay sa krus, upang mabuhay ng isang tamang buhay, upang ang lahat tayo ay maibalot niya sa Kanyang katuwiran. Para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya, sila ay maliligtas. Mga kapatid, sayang ang Pasko kung hindi nyo gagamitin yung season of joy na ito. Pero huwag kayong mag-alala. Ang Pasko naman, hindi lang ngayon. But sino ba nagsabi na December 25 lang ang Pasko? Di ba? Sino ba nagsabi? Wala naman sa Biblia eh. So kung wala sa Biblia, ang assumption natin, araw-araw ay Pasko. Sapagkat sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung Kanyang pagpapakumbaba ay ating maitatanghal sa lahat ng ating kaoikos upang sila ay makakilala sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin ngayong hapong ito, na kahit kayo ay tunay na Diyos, maluwalhating Diyos, nakuha ninyo na maging tunay na tao sa lahat ng katangian ng mga tao upang makisama sa amin at upang kami ay i-represent nyo, Panginoon, sa krus, upang lahat ng aming kasalanan ay inyong mapagbayaran sa krus. Kayo ay naging isang abang alipin, sumunod sa kalooban ng Diyos para sa aming kaligtasan. At dahil dito, kayo ngayon ay hari ng mga hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon. O Diyos, nawa ang mensaheng ito ay maalala namin sa araw-araw upang magkaroon kami ng motibasyon na sumunod sa iyo, na magpakumbaba, at upang aming mahatid ang napakagandang balita ng kaligtasan ng unang Kapaskuhan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.